Ayan. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro alam naman po natin na meron pong dalawang kampo ngayon na naglalabanan pagdating po sa social media. So, pro-BBM tsaka mga bobong mga DDS. Alam nyo, no, lahat na lang po ng katangahan at kawalang-iyaan sa DDS na po. Kasi unang-una po, pro-China sila. Pangalawa, pro-patayan po sila, ayaw nila ng due process. Pangatlo, mga streetwise, strike 3 na sila. Mga magnanakaw pa pala sila. Utang ina ninyo, mga vlogger kayo. Vlogger pa lang kayo, magnanakaw na kayo, nangungurakot na kayo. So sino umamin? Si Joey Cruz. Yung babaeng, mukhang hindi naliligo. Walang yan. Hindi, tingnan ninyo, ha? Hindi ba nila alam, no? Ito yung point eh. Kayo ba, may nabalitaan na ba kayo na ganito? Sa kampo ng sa kampo natin, tayo mga PBBM supporter na meron bang nangyari na anomalya tungkol sa pera at ang pinag-uusapan, milyong-milyong piso? Ito malupit na mga kababayan, milyon-milyon po pinag-uusapan nila ditong nakawan. Mga vlogger pa lang, yung mga walang niya, magnanakaw na. Paano pa pag nakabalik ang mga Duterte, mas lalong magnanakaw yung mga yan. Crush doon ni Kuya Inar si Joey Cruz ko talaga. Di ba? Napakapihikan mo pero ganun yung mga tipo mo si Joey Cruz. So, tingnan nyo to ha. Ito, panoorin natin tong video na to, no? Okay. Hindi, bakit copyright tayo ni Joey? Loko-loko yan eh. Nagka-copyright yung loko-loko na yan eh. Problema ko hindi ka... Yan. So, kilala nyo to? Kilala nyo ba to? Si Joey Cruz? Oo. Babae po yan, ha? Mukha lang. Ay, in the first place, mga kababayan, ano lang yun? Joke lang yun, na hindi mukha siyang hindi naliligo. Naniniwala naman ako naliligo to. Pero mukha lang po siyang hindi naliligo. Oo. Sige na, panoorin natin tong video niya na to. Naglagan na to eh. Alam nyo, napakawalang kwenta pag-usapan itong topic na to, pero ang gusto ko lang iparating dito mga kababayan, kung kukumpara po natin sa amin po mga PBBM supporter, kami po, minsan may mga away-away kami nangyayari, pero kahit pa paano, nilulutas namin ito. Di ba, tinigil na po namin yung nakipag-away kami sa public as much as possible. At ito malupit, ang pinag-aawayan nila, pera. Pera. Tingnan nyo ha. Ako sa'yo. Hindi ko problema kung hindi ka nakakaintindi. Okay? Si Joey Bantot. So yun, Madam Joey, bakit ka tinatawag ni Maharlika na Jollibee? Kasi putang nga si Maharlika. Kasi binisto ko ang business ni Maharlika na solicitation. Binisto ko at I am very sure talagang magiging mababa ang kanilang collection moving forward dahil bistado na sila ay nanunulisit ng pera sa mga kung sino-sino nilang mga kaibigan. Ayan ha. Diyan ha, meron tayong almost 300 na nanonood ngayon. Kayo ba, may kilala ba kayong PBBM supporter? O PBBM supporter vlogger na nagbigay sa inyo ng solicitation letter para sa rally o kaya so whatsoever, no? Hindi, actually, kung paminsan-minsan lang naman, ang alam ko, medyo pag kinakapos, kasi alam ko, ginawa naman namin to nila Insurrecto dati. Di ba, nung nag-rally kami, di ba, sa EDSA noon, di ba, kami nila Insurrecto. Alam ko, ano rin kami, nangingi din kami noon. Di ba? Pero ito kasi organized po ito. Meron pong grupo po talaga sa loob ng mga DDS vlogger nang ginagawa po talaga nila mangulimbat ng pera. O tingnan nyo, sige, continue natin. Ayan, at sa iba pang mga DDS supporters. Actually, no, ito dito po, no, pinag-uusapan natin dito milyong piso. Milyon mga kababayan, kaya nga mga mayayaman itong mga hayop na yan eh. Ayun. So, si Maharlika, si Channel 167, si Kati Binag, at saka itong si si Channel 167? Si Maharlika, si Kati Binag, si Channel 167. Kilala nyo si Channel 167? Ito ka, kilala nyo yon? Yung may kasong, bouncing check. Estapador. May kasong bouncing check yun mga kababayan. Si Channel 167, yung nahuli po sa
sa EDSA ng mga pulis habang nagrarally. Spencer, mga kolektor yan. Okay? Mga kolektor yan. So ngayon, in their course of trying to dominate the the Duterte support base, they started attacking Duterte-aligned personalities, mga vloggers, and they try to destroy them by making up stories, obscene stories. At kaya ako tinatawag na Jollibee ni Maharlika, at kaya siya galit na galit sa akin, kasi nag-pushback ako. Because I'm not gonna take any shit from Maharlika. Maharlika is corrupt, Maharlika is a liar. And I'm gonna stand by it. I have proofs. So ngayon, DJ Byron Music, okay, you have to watch my previous live to know that. Okay? But hindi ko na yan i-expand kasi ang topic natin ito. Master Takero, kay coach muna ako, bawi ako. Ay, nakalive pala si coach, kaya naman pala kung kinanonood sa akin ngayon. Nag-live pala si coach. Oh, okay lang yan, okay lang yan. Okay? But if you want to talk about that, panoorin mo yung mga previous live ko. May title naman yun. Okay? May title naman yun. Agree, sobrang tanga si Maharlika. Sabi ni DJ Byron. Pero, bobo na, korap pa. Diyos ko. Alam mo, sobrang bobo niya na hindi niya mag-gets kung bakit merong time discrepancy yung text message sent and yung picture that is sent. Ayun. Kasi pinagtatawan kayo ng mga BBM, stop attacking other vloggers, sabi ni Sara Peña. Sara Peña, please do not be lazy. Alamin niyo po yung totoong issue. Huwag po kayo magbanal-banalan. Ay, stop na, pinagtatawanan tayo, ganyan-ganyan. No. You know what? I think it's very important that we show to other support group that here in our turf, we take seriously integrity and dignity and credibility. That if you are going to criticize the government of their corruption, dapat ikaw sincere ka din. Hindi ka dapat corrupt. Hindi ka dapat corrupt. Sige, taas mo yan. Kaya mo yan. Hindi, by the way, mga kababayan, no? Ang pinopoint natin dito kasi, no? Mayroon palang yung pinaglalaban pala ng mga bobong mga DDS vlogger na to, no? Na meron talagang money involved on behind the gate. Ako naman, di naman ako nagpapa-hypocrite eh. Ako po, kumikita po ako sa YouTube, sa totoo lang. Kaya nga maraming salamat po sa inyo, no? Kasi nanonood kayo sa akin, so nabibigyan po ako ng revenue ng YouTube. Pero ako, minsan po, no, hindi po ako nanghingi sa inyo ng solicitation letter para kung ano man yung mga kaganapan po namin na ginagawa para po supportahan yung presidente. Diba? Ako ba, ginawa ko ba sa inyo? Wala. Diba? Ako nga, na-hospital nga ako, na-operahan nga ako eh. So, sinabi ko lang sa inyo na na-hospital ako, na-operahan ako. Pero hindi rin po nangingi ng pera sa mga viewer ko. Diba? Medyo makapal lang po talaga mukha ng mga hayop na itong mga babae. Kasi ang point natin dito, nasanay po kasi silang may pera. Nung panahon po ni Digong, yung mga yan po, may troll farm po sila. Sa pamumuno nga po ni Martin Andanar. So ngayon, hindi na nga po si Digong ang presidente, nasanay sila may pera. So ngayon, ang bago nilang racket ngayon, solicitation. O, di ba? O. Si Maharlika, tina-target niya yung mga Duterte-aligned personalities dahil daw gusto nilang makakita ng liquidation ng mga sales ng Salamat PRRD book. Gusto daw niya makita kung saan napunta ang pera, eneme, ganyan-ganyan. But si Maharlika, okay, ang Salamat PRRD book, mayroong mga solid output. May mga solid beneficiaries sila. And a lot of people stand by it that they saw, that they were part of the charitable activities ng Salamat PRRD. Ngayon, ito si Maharlika, kolekta ng pera, solicit, and I have the solicitation letters. Hindi, labas mo nga, Joey, solicitation letter, pakilabas nga para maniwala ako dito. Kasi ako, mga kababayan, no, pag DDS po kasi nagsalita, hindi na po ako naniniwala talaga. Pero kasi ang point naman natin dito, kaya ako rin sinishare din po ito sa inyo, at least nakikita po natin na sila mismo nagsusuwagan na.
Ano ang rason? Pera. Ang pangit na pinag-aawayan ninyo, pera. Alam ko lahat naman ng tao kailangan ng pera, pero puta, pinag-aawayan nyo pera. Pinapakita ninyo sa mga viewer ninyo, sa magsimunta ka sa porta po nila ni Digong, pinag-aawayan ninyo pera at wala man lang sumisita sa inyo. Di ba nakakahiya to, men? Si Maui Spencer admitted that ang estimate niya na nagastos sa EDSA rally is around 36 million. Kita nyo, di ba? 36 million, men. Para ka nanalo sa loto. Naniniwala ba kayo na yung nagastos ni Maui Spencer? Ito kasi ako nakapunta po akong rally nila sa EDSA, dun sa may Robinson. Nakapunta po ako doon. Di ba? Yung mapanghe. Puta, 36 million yung nagastos nyo nga doon, ang pangi-pangi ng lugar ninyo. Hindi nyo nga malinis. Wala nga kayong pambayad para magkaroon ng, para masprayan man lang ng tubig. Yung pinag-ihian ninyo doon. 36 million na yon. Yung pinakain ninyo sa mga nagrarally, ano yung pinakain nyo doon? Di ba tokwa? Tokwa na may sabaw? 36 million na yon. Ilan yung pinakamaraming pumunta sa rally? Sa EDSA? Yung rally nila, yung Friday group nila, ilan? Mataas na yung 1,300 in 1 week. 36 million na yon. Kita ninyo ganong kalaking pera po ang nakukurakot ngayon mga kababayan. Dahil po sa mga bobo at mga tanga-tangang supporter ni Digong. Kaya kayo mga streetwise, no, kung merong vlogger sa inyo na nanghingi ng pera at wala naman silang rason at wala naman silang mapakita kung bakit sila nanghingi ng pera katulad ng ginagawa ng mga DDS, di ba? Ano nyo? Yan, follow nyo na kasi budol yun. O buti na lang mga kababayan sa kampo po natin, wala namang gumagawa ng ganun. Wala naman, buti na lang. Meron natin taga-France ata. Ayaw ko lang kung gawain niya pa hanggang ngayon. Pero, men, 36 million. Oh, ang sarap maging DDS pala, no? Kung pera-pera lang pala gusto mo. Oh, tingnan niyo, di ba? Hindi kasi ako po nakapunta po talaga ako sa rally ng mga DDS. Nakapunta po talaga ako doon. Yung yung kinuyog nila ako, nakita ko po talaga. Wala naman silang stage. Wala naman silang pailaw. Wala naman silang malaking monitor. Wala naman silang sound system. Di ba ang meron lang doon na nakita ko, portalet din wala. Walang portalet. Kaya nga doon lang sila umiihi sa may puno eh. Kaya ang pangi-pangi doon eh. Oh. Totoo nga yun, itil toto eh. Easy money talaga. Puta, di ba? Actually, no, hindi ko po ba, ang pinakasinisisi ko po talaga dito, yung mga bobong mga follower ni Digong. Ganyan po sila ganyan po sila ka-vulnerable. Uto-uto. Puta, 36 million? 36 million. Siguro malaki na doon, siguro 20,000 a day sa rally na yon. Oo. Hindi mo naman kasi pwede masabing hakot eh. Kasi kung hakot yun, sobrang liit nun. 1,000 lang pumunta doon, hakot. Nasa hakutin pa, di ba? Grabe, 36 million. Sus. Oh. DDS, ang utak ninyo mga DDS kayo. RRD. Ngayon, ito si Maharlika, kolekta ng pera, solicit, and I have the solicitation letters. Si Maui Spencer admitted that ang estimate niya na nagastos sa EDSA rally is around 36 million. Which validated what I said before, that their collective... Oo nga pala, no? Kilala ko si Maui Spencer pala. Kahit pa paano naman, naging okay naman kami ni Maui Spencer. Pero tandaan nyo mga kababayan, si Maui Spencer, mga streetwise, isa po siyang, graduate siya ng teacher. Pero ang alam ko, hindi pa siya nakakapasa sa board. Oo. At saka, napakasimple lang po ng buhay ni Maui. Wala pong sariling sasakyan si Maui. Wala siyang sariling sasakyan. Nagbabas nga lang yan eh. Kapag bumabiyahe po yan, nagbabas lang po yan dati. Dati yun. Pero ngayon, nakakapunta na po ng Japan, nakakapunta na po ng Hong Kong,
At may sarili sasakyan pa ata, pagkakaalam ko. Samantalang dati, nagpapasa pa dati ng ano yan eh, ng picture sa GC namin. Papunta na akong Maynila, tapos nakasakay sa bus. Wala man lang pera, kahit pang grab man lang, wala. O tapos yan, may 36 million na. Simple yung easy money. Sa mga bobong mga DDS, di ba? Actually, ang point natin dito, no, dyan po natin makikita na ganyan po talaga kauto-uto itong mga supporter po ni Digong. Di ba? Election runs in millions. But they do not want to liquidate the money that they collected. Maharlika is corrupt. And if you're going to keep on saying, ay nakakaya, pinag-aano tayo ng mga pinagtatawanan tayo ng gano'n, eme. Anong gusto ninyo? Fake peace? Bati-bati tayo? Pero hindi natin i-call out yung corrupt sa hanay natin? So please, do not come to me and say, pinagtatawanan tayo ng... Because the yellow... O tawanan na lang natin, di ba? Di kasi nakakatawa naman talaga sila. Di ba? Ako ilang taon na ako nagbablog sa politika, 3 taon na. Di ba? Buti naman mga kababayan, no? Buti na lang, sa 3 taon ko na pong pakikipag-vlog dito nga po, sa hanay nga po ng PBBM supporter, buti na lang, hindi pa po nangyayari po yung kahihiyan na tulad ng ganito. Na kami-kaming mga vlogger, no, na kami-kaming mga vlogger, nag-aaway-away para po sa milyong-milyong pera na bigay po ng mga supporter ni PBBM. Buti na lang walang ganon. Di ba? Buti na lang walang ganon. Kasi nakakaya naman po talaga na, grabe, no, 36 million. Di ba? Ganyan kayo niloloko ng mga vlogger ni Digong, mga DDS. Puta, wala kayong mga bait sa sarili talaga. Alam niyo mga kababayan, no, ito po, no, simpleng pambubudol po ito, hindi po maintindihan ng mga DDS. Paano pa kayo sa mas komplikadong mga usapin at sa mga complex na usapan? Di ba? Sige. Would never do that to themselves. They are not going to call out another yellows dahil corrupt yung kasama nila. Now, if you truly love this country, you are really sincere with what... Shut up, man. So, yun mga kababayan, no? So, kayo ba, nagulat ba kayo dito? Hindi kasi straight from the horse. Mukhang horse mouth. So, kayo, ano pang masabi nyo nga po dito sa revelation nga po na sinabi ni Joey Cruz? Yun, by the way, mga kababayan, no? Ito. Yung nireklamo kasi ni Joey Cruz na 36 million, ayan po yung sa Friday Group. Sa hindi lang po nakakaalam ng Friday Group mga kababayan, ito po yung grupo na binuo po ni Mami Pebbles. Si Pebbles Kunanan. Si Mami Pebbles, oo. So dati pa lamang ito yung sabi ni Mami Pebbles, no? Nung si Mami Pebbles pala may hawak po ng Friday Group na yan, maraming gusto magbigay ng pera talaga sa kanya. Hindi niya po tinatanggap. Marami talaga. So, eventually, no, nung si Mami Pebbles nga po, bumalik po sa kampo natin, naging kakampi na natin si Mami Pebbles, si Maui Spencer na pala yung humawak nun. At doon na po, allegedly, kumita ng limpak-limpak na pera na umabot ng 36 million itong sila Maui Spencer. Diba? So, diba? Malupit. Akala ko 1.2 million lang, puta. 36 million pala yung, declared na ginastos. Pero, ang point natin dito, andun po ako sa rally. Hindi po ako naniniwala 36 million po yung gastos doon. Diba? Hindi po ako naniniwala. Kasi ang dugyot ng rally po talaga nila. Sobrang dugyot. And by the way, yung mga pagkain po na yun, yung mga tubig po na yun, yung iba po doon, donasyon pa ng ibang mga tao. Diba? Sayang, hindi ko nakain yung pagkain nila. Sayang. So yan, nasa kayo ba? Nagulat ba kayo dito sa revelation po na to? At naniniwala ba kayo dito kay Joey Cruz? So naniniwala rin po ba kayo na si Joey Cruz malinis sa pera? Diba? So, ako lang. So yun, so pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, para pa-subscribe. Makalabisan pa siya na rin video po na to. So, next topic tayo mga kababayan. So pag-usapan natin yung pinaka-main topic natin